His beloved Son. Amen. Yung pagkakatransfer sa atin ng Panginoon from darkness into the kingdom of His beloved Son. Hindi po tinago ko na sa kingdom of His beloved Son. Okay na yan. May mga kaliwat kanang challenge dyan. May mga kaliwat kanang pagbubukod sa atin. Pero, ang gusto ko sa inyo, matapagod na siya. Kaya, huwag mong hayaan na sa pagkakadapa mo yun, sa pagkakamali mo yun, ma-define ka ng bagay. Kasi ang buhay na meron kayo ngayon, hindi na yan basta-basta. The life that you have right now is the life of God. The same life that God possesses. Yung Zoe na tinatawag. So, we became righteous not because of our deeds, righteous deeds. You became righteous because of the finished work of our Lord Jesus Christ. That is the reason why tinawag kayo yung bagong nilalang. Yung pagiging bagong nilalang nyo, hindi yan yung bagong nilalang na kasi ako, kaya hindi na ako sa ganyan. No, given na yun. Gagawin at gagawin yun because yun ang product ng bagong nilalang. Kung meron man kayong babalikan sa past nyo, huwag yung kasalanan nyo. Kasi as a new creation in Christ, ang past na babalikan lang nyo, yung tinapos nyo. Ano ba yung product ng tinapos nyo? Because the moment you accept Christ as our Lord and Savior, lahat ng product pa lang ang tinapos na gawa ng Panginoon Jesus para sa iyo. Kaya kung minsan magbabasa tayo ng Bible, tingnan natin kung ano tayo sa Panginoon. Who we are in Christ. You are holy. Holy ba ako, Lord? Parang hindi naman. Pero dinigay ng Bible. You are righteous. Righteous ba ako, Lord? Hindi, pero you believe in Christ eh. Yun yung sinasabi nung na-share mo nga kanina kay ate na after ng Panginoong Jesus pakainin yung 5,000, nagulat yung mga tao, Panginoon, kailan tayo dumating dito? Kasi tumawid ng Panginoon. Pero ang sagot ng Panginoon, naparito kayo, hindi dahil naniniwala kayo sa mga ginagawang ginawa, kundi dahil nakakain. Ngayon, sinabihan sila ng Panginoon na huwag habulin, huwag maghanap yung pagkain na bubulong. Kundi yung as a follower of Jesus, doon tayo, i-portion natin yung food na alam natin mag-benefit yung natin. Diba? Doon tayo sa kaya nagtanong yung mga tao, tayo bilang tao, nagtatanong tayo na, Lord, ano ba ang magagawa ko? Ano tayo magagawa eh? Sa totoo lang, nung sinabi ng Panginoon, it is finished, hindi na yung mauulit. Hindi dalawang beses tatapusin ng Panginoon. Hindi dalawang beses mamamatay ng Panginoon. Isang beses siya namatay at nabuhay siya. Para patunayan na ang ginawa niya ay tapos na. Tapos ang ginawa ng Panginoon sa inyo. Sabi ng Panginoon Jesus sa mga tao yung believe na what He said. So, the only requirement na kailangan natin gawin is to believe. Kasi yun yung magpuproduce ng mga bagay. Yun yung magpuproduce ng fruit of the Holy Spirit. Yung love. Bakit love ang nauna? Kasi without love, wala kang joy. Wala kang self-control. Without love, laging nauna ang love. Without love, kung kumakanta ka man dito, ginagawa ko ito without love, sabi ko ng Bible, para ka lang laging symbols. Pati nga po. Lahat babalik sa love. Sino ang love na yun? Person. Maging, sana yung love na tinutukoy doon, though it is a fruit of the Holy Spirit, sana yung love na tinutukoy doon maging person of the Holy Spirit. Kasi ang love is not just a word, it is a person of the Lord Jesus Christ. Ganun tayo kung basta yung isipin lang, huwag kayong ma-define sa kung ano ang nasa isip niyo. Kasi hindi yan, hindi kayo tinitingnan ng Panginoon sa ganyan. As Jesus is presently, 你明明前面几遍都是不买。 as Jesus is, so ano ba ang Panginoon? Siya ba ay banal sa kalangitan? So are we in this world? Siya ba ay righteous? So are we in this world? Siya ba ay pinagpala? So are we in this world? Siya ba ay mayaman?
so are with this world. Siya ba ay magaling? Wala siyang karamdaman, so are with this world. Kailangan natin tayuan yung sinabi na po. Kasi though we are a believer, but sometimes nagiging unbeliever tayo. We are so-called unbelieving believer. Babalik at babalik tayo sa Bible, babalik at babalik tayo sa sinabi sa Lord. Diba? Yes, nadapa ka man, parang yung kutsara, yung sample ko, yung kutsara inalawang, naging inador po ba siya? Yung tupa nadapa sa pisikan, naging baboy po ba siya? Ikaw, nagkasala ka, nakagawa ka ng mali, hindi yung magdidepend sa'yo para magkasalanan. Hindi ko sinasabing malaya na akong gumawa ng kasalanan kasi hindi naman ako makasalanan. Kasi ang unang-unang magbe-benefits ng kasalanan ginawa mo ikaw. Magkakaroon ka ng guilt feeling. Diba? Naalala natin si Judas. Pinagpalit ng Panginoon sa kakarampot na bilang ng pera. Yung guilt feeling na meron siya, yun yung nagtutong ng buhay. Hindi nagawa ko yung mali, the Lord. Sorry Lord. You know my heart. Parang katulad nga ng prodigal son eh. Katulad ng prodigal son. Sa dami ng ginawa ng anak, hindi pinakinggan ng ama. Bago pumunta ang anak, na-practice niya, Father, forgive me, for I have sinned against heaven, against you. Pre-practice niya yun sa sabihin natin from Hong Kong to Philippines, bumiya siya babalik. Pre-practice niya yun from time to time. Pagkagising niya, bago siya matulog, pre-practice niya yun. At pagdating niya doon, hindi pinakinggan ng tatay. Ganun yun. God will remember our sin. Amen. He will never, kung gaano kalayo ang, diba? Ano ba yan? Yung east to west. Ganun po ba yan ang balitaran? Kung gaano kalayo yun, ganun. Inilayo sa atin ang Panginoon. Diba? Kung nagkasala ka, then repent. Halikuran mo yung ginawa. Yun. Malalaman mo sa sarili mo na you are still a child. Babalik ka sa kanila kasi hindi basta-basta ang ginawa ng mga. At hindi basta-basta ang kalalagayan mo ngayon. Kanina lang, sabi ko, kung ang malas nga na hindi natin pinag-pray, dumating. Gaano pang pagpapala sa atin. Na from time to time, we pray, the Lord bless me, Lord bless my family. Diba? Yung paggising lang sa umaga, hindi ba yan karapat-dapat nito pasalamat sa Panginoon? Ngayong oras nito, humihinga tayo. Diba? Napaka-great ng plan ng Panginoon sa atin. Diba? Kaya, yun, yung paalala sa atin ng Panginoon, kung meron ka bang babalikan, yun ang tinapos na gawa. May tinapos na gawa ang Panginoon sa atin. It is Hallelujah. dito sa tato. Nagpatato ako eh. It is finished. Kaya hindi ako makapagtrabaho dito kasi may tato ako. Bawal ako may tato. Pero yun po, kung namahal kayo ng Panginoon, ganito yun eh. Diba, no one can snatch us away from His hand. Diba? Mali yung humawak ka sa Panginoon, hindi mo naman kaya hawakan ng Panginoon. Actually, yung akala mo nakalayo ka sa Panginoon, nandun ka pa rin sa kamay niya. Ang nawala lang sa'yo yung awareness at fellowship. Isang ano lang din eh. Isang Lord, hindi na lahat. Diba? Hindi naman natin plinano na ang plano nyo is kayo lang mamati naman. Pero, is the Lord. That is the Amen. Hindi accident ito na minsan tayo mapakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Kung nagsasabi ko wala ng Diyos. Hallelujah. Tayo ang kayamanan ng Diyos ngayon sa mundo. Kasi po, minsan na ring nabankrupt ang kalangitan dahil sa iyo. Dahil sa kasalanan mo. Binigay ng kanyang buktong na anak, yun ang natatangin niya ang butong. And after that, kaya Panginoon bumalik sa trono ng Diyos. Hindi lang isa, nagkiyama ng Diyos, hindi lang Panginoon. Naisama tayo sa kayamanan ng Diyos. Hallelujah. Ituring na kayamanan ng Diyos, di ba? Pass, ikaw naman. Sige. Sorry. Hindi lamang
Wala na naman ako. Tigilan niyo ako. Tingnan mo lang kung ano, kung hindi pa siya nagmamadali. Okay lang. Anak, baka nagmamadali sila. Huwag niyong pigilan. Oo. Yan yun lang. Baka kasi na ano. Anak, yung time para hindi sila madala. Yung mga, syempre, hindi naman mas hindi mawawala ko talaga yung mga members ko na mag-student. Tawag yun, sasabi na hindi dapat. But, alam mo, si Lord hindi siya nag-create ng isang nilalang na walang kapartner. So, I believe na ito pong relationship na po ay in-orchestrate ko ng Panginoon. So, si Lord ang may akla nito. Kaya, you experience through a lot, you experience through a lot, all of you experience through a lot. But the Lord orchestrated things. Kasi maaaring pinagdaan kayo sa mga relationship noon. And, like Edman yun. But this time, as you seek the Lord first, no? Sabi nga po di ba, kailangan kasi ang Panginoon ang center ng relationship eh. So, if wala si Lord sa center ng relationship, mawawalan po ng saysay ang relasyon. So, as you seek the Lord first in your relationship, God will do something greater and your relationship will prosper. Amen. Yun po, kaya importante talaga na si Lord talaga yung center ng relationship. So, every bato sa inyo ng mga kaaway, mga nag-iingit o yung tumutuligsa sa inyo, just ignore them, brush them off. Kasi hindi sila yung may gawa doon ng relationship. Ano kung kami,